Alright, magandang umaga muli po sa inyong lahat. We are now on diary entry number 832. O merciful Jesus, how longingly you hurried to the upper room to consecrate the host that I am to receive in my life. Jesus, you desired to dwell in my heart. Your living blood unites with mine. Who can understand this close union? My heart encloses within itself the Almighty, the Infinite One. O Jesus, continue to grant me your divine life. Let your pure and noble blood throb with all its might in my heart. I give you my whole being. Transform me into yourself and make me capable of doing your holy will in all things, and of returning your love. O my sweet spouse, you know that my heart knows no one but you. You have opened up in my heart an insatiable depth of love for you. From the very first moment it knew you, my heart has loved you and has lost itself in you as its one and only object. May your pure and omnipotent love be the driving force of all my actions. Who will ever conceive and understand the depth of mercy that has gushed forth from your heart? O maawaing Jesus, anong pananabik kang agad na nagtungo sa mataas na silid upang pabanalin ang tinapay na aking tatanggapin sa aking buhay? Jesus, hinangad mong manahan sa aking puso. Kaisa ako ng iyong buhay na dugo. Sino ang makauunawa ng pakikipagkaisang ito? Isinara ng aking puso sa sarili nito ang kataas-taasan ng walang hanggang Diyos. O Jesus, patuloy mong igawad sa akin ang iyong banal na buhay. Hayaang ang iyong dalisay at maringal na dugo ay tumibok ng buong lakas sa aking puso. Ibinibigay ko sa iyo ang aking buong pagkatao. Panibaguhin mo ako ng gaya mo at gawin mong kayanin ko na ipatupad ang iyong banal na kalooban sa lahat ng bagay at sa pagbabalik ng iyong pag-ibig. O matamis kong esposo, alam mo na walang ibang itinitibok ang aking puso kundi ikaw. Ibinukas mo sa aking puso ang hindi nakasasawang lalim ng pag-ibig sa iyo. Mula pa noong unang nakilala ka, minahal ka na ng aking puso. At nalunod ito sa iyo bilang isa at pinakatatangi. Nawa ang iyong dalisay at makapangyarihang pag-ibig ang maging tagagabay ng aking mga kilos. Sino ang makagagagap at makauunawa ng lalim ng awa na bumubugso mula sa iyong puso? Okay, kahapon po na mahaba naging diskurso po yun kasi yun ay hindi naman galing sa akin. Yun ay pagpapalalim doon sa sinulat ni St. John of the Cross. Nakaugnay naman yon doon sa entry ni Faustina. Alam nyo, nasa 832 na tayo, no? Hapon 831. Pag tiningnan nyo yan sa physical diary ni Faustina, nangangalahati na tayo sa diary. At mapapansin nyo, palalim ng palalim ang mga entries niya, yung mga sinasabi niya. At hindi ko po alam kung interesado pa kayo doon kasi talagang tinutuhog na nito yung kailaliman ng spiritualidad niya, spirituality of Faustina. At kapag kayo po ay hindi umuusad in the spiritual path, you will find it boring. Pero kung kayo ay umuusad, you will find it interesting. Bakit boring? Kasi kung hindi umuusad, kasi ang hirap na siyang intindihin po. Ang totoo, kapag ginagawa ko na yan, hindi na pwede kasi yung dati na
Mag-i-insights lang ako. Kasi it will be the same. No? Yung insights ko before, it will just be the same. And so, kailangan din natin, kaya napapansin nyo, every day, may mga ginagawa ko na siyang parang presentation type kasi may mga references na tayong binabanggit kasi hindi nasasapat yung parang reflection lang. Kasi magiging ano na lang paulit-ulit, magiging mababaw pa rin samantalang ang lalim na ng kanyang pinapresent ko. Yesterday, inisip ko, parang nakatulog lahat yata ng aking mga ano with the long presentation. Imagine, at tinignan ko kasi nasa 45 minutes. Talagang ang haba. Pero bawi naman po yun kasi 2 araw akong hindi nakapag-present ng entry. So, think about it, no? Meditate on yourself. Am I going deeper or okay lang ba ako na nagcha-chaplet na lang? Kasi parang it will drown you, lulunodin kayo kapag hindi niyo sineryoso yung diary. Parang ano na lang siya, babasahin na lang natin, pero yung, ano ba yung ibig sabihin, hindi niyo na siya maano. So, palalimin niyo pa yung inyong pagninilay kasi we are really getting deeper and deeper. Again, ano na siya no? Yung kanyang sinasabing union with God, paulit-ulit na. Pero iba na yung mga description din naman, no? It is something that we have yet to accomplish or to achieve in our lifetime, no? Ngayong nabubuhay tayo, no? At napakadalang ng mga tao na naaabot ito sa lifetime nila. Only the saints are able to do this and achieve this. Hindi pa naman tayo siguro ganun. Even I myself, hindi din ganun kaano paano. Although I knew a lot about this, I have read many things about this, but I haven't received the grace of achieving it. Wala pa po. Kasi dahil pang kulang eh. Hirap talagang i-achieve yun eh kasi ang dami mo. Imagine your requirements. The first requirement is to deny yourself of all the things that this world has. Lahat ng bagay na related in this world, all the things created in this world, kailangan mong talikuran. Di pa natin nagagawa yun, ang hirap nun, ano? Kasi attached pa tayo eh. Marami sa atin, attached pa doon sa beauties in life, no? Yung the pleasures in life, enjoying shopping, enjoying many things na pleasures that this world is giving us. So, ang layo natin pag ganun pa tayo. And then, pangalawa, you have to forget yourself. Kalimutan ng sarili. Ialay mo ang sarili mo para sa ibang tao. O kung i-assess nyo yung sarili mo, ano na ba ang level mo doon? Ano na ba ang ibigay mo para sa ibang tao? Yung nalimutan mo na yung sarili mo. You may be going to church every Sunday. Sunday lang yun. But you haven't achieved what Faustina achieved in terms of going to Mass. Every day yan. Lampalya. Every day she has to receive the whole communion. Ako nga, hindi ko pa rin nagagawa yun. Nagawa ko na yun dati. Pero sa hirap sa dami ng ginagawa pa din, 4 to 5 times a week. May mga times na din na pumapalya na 2. Ayun, 4 to 5 times a week. So, layo pa din, di ba? So, in this entry, ang sabi niya, from the very first moment it knew you, my heart has loved you. Kaya ang tawag niya, beloved. Yesterday, St. John of the Cross, yung kanyang sinasabi na, saan mo tinago ang sarili mo? Where have you hidden yourself? No, tayo araw-araw, gumigising, nagti 3 a.m., pero nakikita ba natin siya? Our beloved? Do we see Him?
Do we achieve this union that Faustina has achieved and achieving every day? Hindi. Kaya yung concept natin ng Diyos, sabi nga ni Saint John the Cross, walang-wala yan. Hindi mo pa pwedeng sabihin that you knew God because pag samasamahin man lahat na sinasabi natin, lahat ng reflection natin, lahat ng kaalaman natin at understanding about God, hindi pa din yan ang konsepto ng Diyos, hindi pa yan ang kanyang tinatawag na divine essence. Would you believe? Hindi pa pala to, wala pala tayong alam kung tutuusin. And we can never be proud about ourselves. Gumigising tayo every morning, nagcha-chaplet. At the end of the day, wala rin pala tayong alam. But that's the truth, hindi natin pa siya kilala. Kasi nga hindi naman natin siya nakikita pa. We haven't seen Him because He is still hiding Himself. Nagtatago pa din siya. Di natin malaman kung saan siya nagtatago. Sinabi sa atin na nandyan lang yan sa ating kaluluwa, sa likod ng ating puso, pero asan? No, kahit pumunta ka sa iyong silid, pumasok ka sa kaibuturan na iyong sarili, madilim, di mo pa rin siya makita. You have searched all the rooms inside you, lahat ng kwarto, sa kaloob-looban mo, napuntahan mo na, pero wala, hindi mo pa rin siya nakita. And sometimes it would just be frustrating seeking Him, yet di natin nakikita. Pero ang sabi nga niya, dalawang bagay lang. Seek Him with your faith and love. Hanapin siya sa pamamagitan ng inyong pananampalataya at pag-ibig. Sila ang mag-aakay sa ating pagiging bulag. Yung ating pananampalataya ang mag-aakay sa atin patungo sa Kanya. We just need to believe. Kailangan lang nating maniwala sa bagay na hindi nakikita, bagay na sinugal natin pero hindi natin alam kung mananalo ba tayo sa sugal na yun. So we have been investing a lot of time, a lot of our beliefs, a lot of sacrifices, pero we are not assured. Kasi hindi nga natin siya nakikita. We just feel Him, pero even that feeling, we're not yet sure. Sasabihin pa nga ng iba, sigurado ko ba, just yung nakikita mo. No, baka hindi na yan yung Diyos. May mga ganong nagsasabi pa, di ba? Tapos, baka yung nakakapasok, baka contaminated ka na. Ganon. Talagang bulag na bulag pa tayo. Kailangan lang talaga natin gawin ay palakasin ang ating pananampalataya. At pangalawa, ang ating pag-ibig. Itong pag-ibig na to, yung sinasabi na giving of yourself, forgetting yourself, going out of yourself. Hindi na malaga sa'yo kung ano itsura mo, hindi na malaga sa'yo kung may sakit ka, hindi na malaga sa'yo kung anong sinasabi sa'yo ng tao. O if people have been judging you or hinuwasgaan ka ng hindi naman tama, hindi na yun malaga sa'yo. Dahil ang mahalaga sa'yo ay yung maibigay ang sarili mo para sa Diyos at para sa tao. The highest form of love is giving your life for others. Ano na ba yung naibigay natin sa iba? Yan. So, isang magandang yan, pagninilay sa atin. Si Faustina talagang, sabi niya, and has lost itself in you as its one and only object. Ibig sabihin, talagang kaisa na niya. She is very much united with Jesus Himself. Ito yung sinasabi na, they are one. Jesus is the spouse and Faustina is the bride. And the spiritual marriage is happening every day, almost every day. And when we say beloved, and when we say we love Jesus, and we call Him beloved, ulitin natin, the ultimate test, the test if we really love God or Jesus, is our sense of satisfaction. Tayo ba satisfied sa buhay natin?
If we are still accumulating and accumulating wealth, nagpapayaman pa rin tayo na nagpapayaman. Despite the riches that we have. Tapos yung ano naman yan, yung purpose, hindi naman for others. Kasi kung nagpapayaman ka and 100% of it, or let's say 95% of it, is dedicated or allotted for other people, okay yun. Kasi konti na lang ang needs ng family mo. Kasi if you have been earning millions a day, magkano lang naman ang kailangan ng pamilya mo, no? So if 95% is allotted for others, then you are doing the work. Kasi alam mo, ang daming nangangailangan ng tulong. But if you are accumulating wealth for your own purpose, for the pleasure of the family and the self, wala yun. You're not satisfied. You haven't achieved what the Lord is saying. Deny yourself at ialay ang sarili para sa iba. Ganon din ako, no? Kasi marami pa akong kaabalahan sa mundo. Marami pa akong hinihingi sa Kanya. Marami pa akong kinakailangan gawin. At yun ay nakakasagabal ba, no? Kaya nga hirap na hirap ako kasi yung allocation ko ng time, no, kailangan ko pa talaga. Kulang na kulang, kaya lagi akong puyat. Because I still have to do other things of this world. So the sense of satisfaction, hindi pa siya talaga 100% for the Lord. Kulang na kulang pa. Meron pa ako kailangan gawin. Ask yourselves also, are you already satisfied with your life? Kasi kung hindi, yun, hindi pa natin nakakamit yung pagmamahal na hinihingi ni Lord sa atin. Don't worry, di naman tayo minamadali. We have all this lifetime, pero sabi nga niya, short while. Dahil ang ating pagstay, pananatili sa mundo. Saglit lang naman talaga, even if you have lived 100 years. At the end of the 100 years, you will see and feel na saglit na lang pala yan. Parang kailan lang. Bata ka, nagtatampi sa ngayon, 100 years old ka na. Parang ako, grade 1. Memory ko ng grade 1. Nakatatak pa sa akin. Several years after. Di mo naisip na you have already reached 55 years, 60 years na dali. Bukas makalawa kakatok na sa atin si Lord, halika na. Yakagin na tayo dun sa kabila. So, short while. And in that short while, paigsi na ng paigsi, paupos na ng paupos ang ating kandila. So, think about it. Ano pa ang pwede natin gawin for the rest of our life? To satisfy what the Lord Jesus is asking for us. Huwag natin i-compare ang sarili natin sa kapitbahay natin na araw-araw lang ginagawa, kundi pag-usapan ng buhay ng ibang tao. Kung ganun ka pa rin, you have not been growing. You have not been advancing in the path. But if you have already let go of several attitudes in your life and transformed it into virtues, marami-rami na tayong maisusulit sa ating Panginoon.